Sa mga sandali ng buhay, may mga pagkakataon na kailangan mong ignorahin ang iyong nakikita alang-alang sa iyong pananampalataya. Sa mga yugto ng buhay, may mga oras na kailangan mong itapon ang iyong paningin mula sa nakikita at magtiwala sa mga pangako ng salita ng Diyos. May ilan sa atin na nalulunod sa buhay na ito, dahil nakatutok ang ating mga mata sa mga bagay na hindi magagawa, sa mga bagay na hindi pa nagagawa, kung saan dapat sana'y tinitingnan natin ang kayang gawin ng Diyos at ang kanyang pangako. Isang magandang payo na aking nakuha ay ito: kung gusto mong mabagabag, tingnan mo ang iyong sarili; kung gusto mong matalo, tingnan mo ang iyong nakaraan. Iaalala ng demonyo ang lahat ng iyong mga pagkatalo, kamalian, at kahinaan. Kung gusto mong ma-distract, tingnan mo ang paligid mo; kung gusto mong mawalan ng pag-asa, tingnan mo ang hinaharap, dahil walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit narito ang kahulugan ng aking mensahe para sa iyo: kung gusto mong maging malaya, kung kailangan mong maging malaya, tumanaw ka sa itaas, tumanaw ka kay Jesus, ititigil mo ang iyong mga mata kay Jesus, mag-focus ka kay Jesus. Paano mag-focus kay Jesus, kaysa sa mga hadlang ng buhay? Isang valid na tanong, di ba? Lahat tayo ay dumadaan sa mga hadlang sa buhay na nagbabanta sa ating pananampalataya sa Panginoon, at hinaharap natin ang mga pagtutol na maaaring magparalisa sa mga puso kahit ng mga pinakamatapang na tao sa takot. Ngunit paulit-ulit tayo inuutusan ng Biblia na huwag mag-alala, huwag matakot, huwag manghina, kundi ituon ang ating mata sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, tagapag-amparo, at pinagmumulan ng lakas. Ang lahat ng ito ay mukhang maganda, pero paano ito gawin sa praktika? Sa 2 Kronika 16 na, may isang kakaibang kwento na pwede nating aralin. May isang hari na tinatawag na Asa, na nagsimula ng maayos ang kanyang paglalakbay kasama ang Diyos, inaalis ang idolatriya sa kanyang bayan, at nangunguna sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos, si Jehovah. Ngunit ang kwento ni Haring Asa ay nagbago nang siya ay pumili na magtiwala sa mga tao kaysa sa Diyos sa harap ng isang hadlang. Ang hari na ito ay lumihis sa kanyang pananampalataya, at humingi ng tulong mula sa tao, sa halip na sa Panginoon. Sinabi ni Propeta Hanani kay Asa, ang mga mata ng Panginoon ay naglilibot sa buong lupa, upang palakasin ang mga pusong lubos sa Kanya. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating tandaan na ang mga mata ng Panginoon ay naghahanap ng mga taong lubos na tapat sa Kanya, ang mga taong buong tiwala sa Kanya. Kaya naman, kaibigan ko, kapag hinaharap mo ang mga hadlang sa buhay, huwag ilagay ang iyong tiwala sa mga tao, tiwala sa Diyos. Huwag umasa sa mga tao o bagay, tiwala sa makapangyarihang Diyos, sapagkat Siya ay naghahanap, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay naglilibot sa buong lupa, nag-aabang lamang ng taong lubos na tapat at tiwala sa Kanya. Ngayon, magdasal tayo. Mahal na makapangyarihang Diyos, inuukit namin ang aming sarili sa iyo, at sinasabi namin na Ikaw ay dakila, at makapangyarihan na dapat purihin. Nanalangin ako na ang Espiritu Santo ay tulungan ang bawat isa sa amin na itutok ang aming mga mata kay Jesus, na maging matatag at laging nakatutok sa salita ng Diyos, higit sa mga opinyon ng mga tao. Ang iyong salita ay nagsasabi na ang mga mata ng Panginoon ay naglilibot sa buong lupa, upang suportahan ang mga taong pusong lubos na sa Kanya. Ama, ipinapahayag namin na ang aming mga puso ay lubos na nagtitiwala sa iyo, na kami lubos na nagtitiwala sa iyo, Ginoo, at nananalangin kami na ang Espiritu Santo ay tumulong sa amin na maging disiplinado at huwag hayaang ang aming mga matay maglawak o magtuon sa anumang makasalanang bagay. Ama, ang iyong salita sa awit 16 na, 8 ay nagsasabi, alam ko na ang Panginoon ay laging kasama ko, hindi ako matitinag, sapagkat Siya ay nasa aking tabi. Hari Jesus, habang Ikaw ay kasama ko, hindi ako matitinag. Kaya't ipinagdarasal namin na Ikaw ang maging pangunahing tagapamahala, Ginoo, Ikaw ang manguna. Nananalangin ako para sa lakas na patuloy na labanan ang pagnanasa ng laman na hawakan ang lebel ng aking buhay. Sa halip, sumusuko ako sa iyo at itutok ang aking mga mata palaging kay Jesus. Banal na Espiritu, idinadasal ko na iyong paglingkuran ang mga kaluluwa ng bawat tao na nakikinig,
na maging ang tinig na nagpapaalala sa atin na palaging humawak kay Jesus Kristo. Tulungan mo kaming itutok ang aming mga mata sa Panginoon, itutok ang aming mga mata sa mga bagay sa itaas, at hindi sa mga bagay ng lupa. Panginahinutan mo kami, Espiritu Santo, na patuloy na itutok ang aming mga mata sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng isang pag-attitude na, kahit na ang lahat ay maayos, ang aming mga mata ay patuloy na nakatutok kay Jesus. Sinasabi ng Biblia sa Hebreo 12:2 na itinutok natin ang ating mga mata kay Jesus, ang tagapagtatag at tagapaganap ng ating pananampalataya. Kapag hinaharap namin ang mga hadlang ng buhay, tulungan mo kaming manatiling nakatuon kay Kristo. Turuan mo kami, Espiritu Santo, na patuloy na suriin ang aming sarili, at suriin kung saan nakatuon ang aming atensyon, at ang aming mga mata. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Tinitingnan kita dahil inilayo mo ang aking mga kasalanan nang ikaw ay ipako sa krus. Ipinatawad mo ako, Panginoon, iniligtas at pinagsanggalang. Kung hindi dahil sa iyong kamanghamanghang sakripisyo, nasaan kaya ako ngayon? Kung hindi mo ibinuhos ang iyong mahalagang dugo, sino ang magliligtas sa akin? Wala kang kapantay, Hari Jesus, at dahil dito mananatili ang aking mga mata na nakatutok sa iyo. Iniabot mo ang iyong mga magiliw na bisig sa akin, at tinawag mo ako sa pagsisisi. Dahil dito, ako'y nagagalak at sinasabi, lahat ng papuri at karangalan ay para sa kataas-taasan, sapagkat ako'y iniligtas, itinuring na banal, at tinubos ng mahalagang dugo ni Jesus Kristo, ang Kordero ng Diyos. Walang mas mainam na pagkakataon para purihin ka, Panginoon, kaysa ngayon, at dahil dito ako'y nagagalak ngayon, kumakanta ng iyong mga papuri, sapagkat kung hindi dahil kay Jehovah Jireh, sino ang magbibigay para sa akin? Nagpapasalamat kami sa buhay, sa kalusugan, sa kaligtasan, at sa mga oportunidad na ibinigay sa amin. Hinihingi namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa anumang pagkukulang o pagkakamali na nagawa namin sa buong araw, at patuloy ang iyong biyaya sa paggabay sa amin. Sa gabi na ito, inilalagay namin ang aming mga pangarap, alalahanin, at pagnanasa sa iyong mga kamay, na may tiwala na ikaw ang aming ligtasang po. Ibigay mo sa amin ang isang tahimik, at nakapagpapahingang pagtulog, na ihanda kami para sa mga hamon ng bagong araw na darating. Hinihingi rin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang lahat ng mga minamahal namin at alagaan ang mga nangangailangan ng tulong. Naway ang iyong liwanag ay magbigay liwanag sa mga puso at magdala ng kahatulan sa mga nagdurusa. Ngayon, Panginoon, nais naming ibahagi ang pag-ibig at pag-asa na naroroon sa iyong salita. Hinihiling namin sa lahat ng nakikinig na sumama sa amin sa biyahe ng aming espiritual na paglalakbay. Inaanyayahan namin kayo na sumubaybay sa aming channel, kung saan naghahanap kami ng mga mensahe ng inspirasyon at pananampalataya. Kung ang sandaling ito ng dasal ay umantig sa inyong puso, iniimbitahan namin kayo na ibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao sa iyong buhay. Naway ang mensaheng ito ay makarating at magbigay ng kaginhawahan sa ibang mga puso. At sa wakas, hinihiling namin na pagpalain niyo ang video na ito, hindi bilang isang kilos ng kahambugan, kundi bilang isang paraan ng pagpapakalat ng liwanag at positibong enerhiya na aming natagpuan sa iyong harap, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Diyos, sa sandaling ito ng pakikipag-ugnayan at tiwala. Sa iyong pangalan, idinadasal namin ito. Amen.